Wow mga ka-good news, magandang balita ito dahil si PBBM ay pumirma ng batas tungkol sa Self-Reliant Defense Act. Ito yung batas kung saan ay hindi na tayo bibili ng mga armas sa labas ng bansa at gagawa tayo ng ating sariling factory ng armas dito sa Pilipinas at yung ibang mga factory na hindi sa gobyerno ay bibigyan ng incentives ng ating gobyerno at sa kanila na rin bibili ng magagandang produkto. At narito ang balita, 24 oras. Sa matagal na panahon, sa ibang bansa madalas bumibili ang Pilipinas ng mga gamit pang militar. Pero ngayon, dahil sa bagong batas na Self-Reliant Defense Booster Program Revitalization Act na pinirmahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, lilikha na ng sariling defense industry ang Pilipinas. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Sa ilalim ng batas, mas papaboran na ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang militar mula sa local supplier. Bibigyang insentibo ang mga gumagawa ng armas at iba pang defense equipment para maengganyo silang magtayo ng paggawaan dito sa Pilipinas. To the private sector, it is an invitation to build an enduring defense industry. To our esteemed research institutions, let your innovations shape our future and propel us towards self-reliance. Tama, kasi ang bansang patungo na sa progreso, ang mga bansang nagpro-progress ay kailangan din progresibo ang kanyang militar. Ibig sabihin ng kanyang defense capability ng isang bansa ay maganda para hindi mabubuli. Kasi uso na ngayon ang bulihan eh. Bumabalik na yung panahon na invasion, yung gigirahin ka para agawin ng iyong teritoryo. Kaya ito ang maganda na palakasin natin ang ating lakas militar sa Pilipinas ay gagawa tayo ng sarili nating mga armas para makatipid tayo at hindi na tayo mag-rely ng mga armas na galing sa labas. Marami naman tayong magagaling gumagawa. Diyan lang sa Danau, sa Cebu, sa Danau City ay yan ay legend yan na lugar eh, ng paggawaan ng mga handmade na mga armas. Kaya kung bigyan lang yan ng puhunan, ng incentives ang mga tao diyan, ay magagawa tayo ng katulad ng mga armas sa Israel na mga handmade pero matitibay. Balik tayo sa balita. To our armed forces, understand this. We pledge that the Filipino soldier will be bolstered by the ingenuity and the expertise of the Filipino innovator. Ikinatuwa ito ng militar. Matagal na raw nilang inaantay ang batas na ito. Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Tawag natin noon, bongbong rockets. Pero nawala ito, nawala. We are given hope na magiging maganda yung defense industry natin, and therefore we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Ipinagbabawal naman sa batas na ibenta ang mga gawang Pinas na armas sa mga private sector. Pang-militar lang kasi ang gamit nito. Tama, kasi kung bibintayan sa civilian ay talagang maraming outlaw, maraming mangyayaring barilan. Magiging Wild West tuloy tayo. At ito ang maganda kasi kapag narinig ng China na napakaraming armas ng Pilipinas, halos lahat ng tao ay may armas. Ang mga sundalo ay may magagandang mga armas, maraming army, sundalo, at magdalawang isip ang China diyan sa pag-invade sa Pilipinas kung malalaman nila na talagang naghahanda tayo na kapag pasukin, bulihin tayo, agawan ng teritoryo, ay handa tayong magipaglaban. Itong maganda ngayon sa panahon ni PBBM kasi agresibo talaga eh. Maliit na tao to pero matapang, di ba? Wala sa salita eh, nasa gawa. Ginagawa niya, hindi yung salita ng salita lang. Tulad ni Digong eh, sabi nung kahala lang na mag-jetski siya papunta ng WPS at magkipagpatayan sa mga Chinese, eh, yun pala eh, mga kumpare niya. Hay nako. Kaya dito PBBM, tatak Marcos eh.
Si Marcos ang Pilipinas sa panahon ni Marcos ay isa sa mga maraming sundalo at maganda ang programa ng militar noon sa kapanahonan ni Marcos. Kaya nga natatakot sa atin ng mga kapit nasyon natin eh. Kasi militarize ang Pilipinas. Mantakin nyo na kami noon sa aming kapanahonan, high school pa lang ay meron na kaming 1 year na ROTC. And then pag college ay tinatawag na CMT. 1 year din. Kaya all in all 2 years ang military training namin noon from 4th year high school up to college. Ngayon, ang kabataan TikTok na lang. Kaya ibabalik ni ni PBBM ang mandatory military training sa mga paaralan. Ayan, at hindi na tayo mabubulin ng mga tsikwa. Okay, at hanggang sa muli ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. God bless the Philippines.